can't get up. I thought it was just a lucky punch. It's not that strong, but I hit him in a very good shot, so that's why he didn't get out. 10-0 with 10 knockouts now. I mean, what's next for you? No, I don't know. It's up for them. That for Manny Pacquiao is the one. It's all because of my father. Congratulations, Noy Sr. Last question, para sa lahat ng bayan natin, what would you like to tell the Filipino fans who were able to watch this fight and boxing fans? Thank you, and I like to thank Manny Pacquiao for the opportunity and all the support and the prayers of my kababayan, especially Cebu City. I love you. Salamat. Live area on the left side or around the right. That one's a bit on the low side. Jay Navy never said anything. Look at that. All these punches being thrown, most of them missing, are being thrown to the shoulder. There's a short press right hand, and it drops Rhea. That kind of shot. I don't know if he can recover. December 8, 2012, ang laban na hindi makakalimutan ng ating mga Pilipino nang magharap sa pang-apat na pagkakataon si Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Dito ay naganap ang masakit na pagkatalo ng ating pambansang kamao sa mga kamay ng Mexicano. Ang dugoang Juan Manuel Marquez sa round 6 ay buong-buong pinalasap kay Manny Pacquiao ang rumaragasang counter right straight ng dinamita. At sa pagkakataong yon ay tila hindi na makakatayo si Pacman at naging hudyat na ito para ideklarang tapos na ang laban sa pagitan ng dalawang mandirigma. At sa gabing iyon, ang mga kamay ng dugoang Mexicano ang nanatiling nakataas na simbolong nagwagi sa madugong digmaan. Bagamat natalo ang ating pambansang kamao nung gabing iyon, ay mayroon naman isang Pinoy na nagpasiklab at nagpakita ng kakaibang lakas. Yan ay sa katauhan ni Doggy Boy Peñalosa Jr., pamangkin ng 2-division world champion Jerry Peñalosa. Ang batang ito ay may malinis na kartada, siyam na panalo at lahat ng iyon ay puro knockout at wala pang bahid ng pagkatalo. Sa laban na ito ay pinakita ng Pinoy kung gaano kadelikado ang kanyang kamao laban sa Meksikanong si Jesus Lule na nakabase sa Estados Unidos. Halina't ating tunghayan kung paano ipinamalas ng ating kababayan ang kanyang talento sa harapan ng mga banyaga. Pero bago natin ipagpatuloy ito ay kung maari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa pa lamang ng rounds ay nagpapakita na kaagad na magandang footwork at magagandang counter punches ang ating kababayan, habang ang kanyang kalabang Mexicano ay patuloy sa maagang pag-atake. Peñalosa a little squared up right now. He wants to throw some power with his left hand. With the southpaw, of course, that is his power. And then right down the middle with it, and he's able to bounce the head back of Rhea. Rhea's got some problem with the power, I'll tell you that right away, of Peñalosa. Peñalosa, as you notice, very quick on his feet. You don't come out of the Philippines undefeated as an amateur and 9-0 as a professional. With a lot of really good, tough kids over there, as you well know. And also doing a nice job showing the very, very quick hand. Sa pagkakataong ito ay maagang nakakonekta ng mga suntok ang ating pambato nang makipagsabayan sa kanya ang kalabang Mexicano. Look at these shots here. All power shots by Peñalosa. When Reyes trying to turn up the power, he's just not successful because he doesn't have the same hand speed or the same power as Doggy Boy. Peñalosa decked out in the colors of the flag of the Philippines, white with red and blue. Trying to paw with the jab is Raya, and he's not successful with it because he can't get to the quick Peñalosa. Peñalosa slides to his left, he goes back to his right, now back to his left again, shoots out that jab, but it's the left hand that he wants to unleash. He lets Rhea come in, but he slides down or circles around to his left. There's that right hand again. The left hand power shot is the one that he wants to release. Nice hook with that right hand, and it is a hook for the southpaw fighter. So he's got the good right hook. He's got a great straight left power jab.
Para mas lalo kang mag-enjoy sa iyong panonood sa mga paborito mong sports tulad ng boxing, ay maaari kang tumaya sa iyong mga iniidolo gamit ang pinakalehitimong online betting apps na 1xBet. Hindi lang boxing, meron ding football, NBA at marami pang iba. Mag-register lamang sa link na nakapin sa comment section. Bukod dyan ay maaari kang makakuha ng up to 7,000 bonus kung sa iyong unang deposito ay ginamit mo ang ating promo code na 1xMarv. Maraming salamat. Nagpakita ng katapangan ng Mexicano. Nang pressure rin ito ang ating kababayan, ngunit hindi ata umepekto dito ang mga atake ng Mexicano. Combination of the Perkins, throwing it all open, but the big power punch of all the shots that Rhea threw, nothing short of an end, and he's really paying for being on the inside with Penaloza. I'll tell you this, if Rhea doesn't start establishing a jab with the left hand and hold him off and keep him at the end of his gloves, this guy's going to beat the daylights out of him. He gets the jab. That's the right way for him to fight him, just like that. Double the jab in the right hand. He must have heard him. He's right above him. See if he goes back to it. You don't want to enter that kill zone without throwing. It looks like Penaloza has a longer reach, but he doesn't. They're both 67 inches. But he turns his right shoulder way in, so it looks longer. Here comes the bell to end this first round. Natapos ang rounds na iyon na tila pinagpaglamang ng ating pambato ang mga atake ng Mexicano. The hips of this guy, he did get down the world. Sa pagpasok ng round na ito ay tila mas lalong naging aggressive ang Mexicano na tila ba isang hamon sa ating kababayan. Ngunit tila hindi ata niya napagtanto kung gaano katibay ang ating pambato. You see, Rhea is aggressive enough, but he's just not, you know, he's going to the well and coming up dry. That time he got to the body. That one he didn't come up dry. He landed a couple of body shots. He's willing to take shots here, but nothing really heavy landed to Penaloza. With all the movement, Penaloza again goes with that left-hand lead. He loves that. He'd be better served if he served it up with a couple of jabs first and then the left hand. But he likes to go with the left-hand power shot first. Rhea comes in throwing. Tila hindi magandang estratehiya ang pagiging agresibo ng Mexicano. Dahil sa kanyang patuloy na pag-atake na walang pag-iingat, ay nasungkitan ito ng isang malakas na suntok na siyang nagpahandusay sa kanya sa lona. There's a short crisp right hand and it drops Rhea. That kind of shot, I don't know if he can recover. His eyes are glazed. I don't think Jay's even going to bother to count him out. It's all over. He waved it off. He knocked him out with a solid shot. Man, what a powerful shot that was. Sa lakas ng suntok ng ating pambato, ay hindi malaman ng Mexicano kung saan siya naroon. Great knockouts for Penaloza. This kid's good. Remember, he's only 21. Makes a few mistakes, but what mistakes he makes, I mean, again, he's only 21. This kid looks like he's a world featherweight, 130. Wow. He's a bright new young star, I think, for the Philippines. Dodi Boy Penaloza. That's terrific. Second round knockout victory. Gee whiz. Watch the knockout punch coming. Boom. Is the music of Right hand is coming. Watch it, watch it, watch it. Diggy punch. Boom, right there. The right hook, and it snaps the head. That's when the brain... Isang impresibong panalo ang ginawa ng ating kababayan laban sa Mexicano. Dito ay nagpamalas ito ng kakaibang lakas at magandang timing para bumitaw ng isang magandang suntok sa tamang pagkakataon. Penaloza was a powerful right hook for the southpaw. Look at the eyes at this stage of this fight. Bagamat nagbigay ng magandang panalo ang ating kababayan na si Dodi Boy Peñalosa Jr. ay dito naman naganap ang isang masaklap na pagkatalo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao kontra sa Mexicanong si Juan Manuel Marquez na siyang main event sa gabing iyon. Ito ang pang-apat na paghaharap ni Manny Pacquiao at ni Juan Manuel Marquez na siyang umukit sa kasaysayan sa mundo ng boxing. Ganun pa man, kahit natalo ang ating pambansang kamao, ay nagbigay naman ng panalo ang ating kababayang si Dodi Boy Peñalosa noong mga gabing iyon at isang impresibong pagkapanalo
ang kanyang ibinigay sa ating bayan. Defeated Dodi Boy Peñalosa Jr. So Dodi Boy Penalosa, most impressive young guy I've seen in the past few weeks. This kid looks like he's something else. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.